Anniversary namin, pero bakit hotel ang punta namin? Bulong ni Scarlett sa sarili, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. 3 taon. 3 taon silang magkasama ni Marco. 3 taon ng pagmamahalan, tawanan, at pangako. Ngayong gabi, inaasahan niya ang isang romantikong hapunan, marahil isang suhestyon ng kasal. Pero bakit sa isang mamahaling hotel sila patungo? Nang bumukas ang elevator, hinawakan ni Marco ang kamay niya. Surprise, mahal, sabi nito, ang boses ay puno ng excitement. I booked us a suite. Isang espesyal na gabi para sa espesyal na babae. Ngumiti si Scarlett, pero may bahid ng kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kinakabahan siya. Siguro dahil masyado siyang excited. O baka dahil may ibang kutob siya na hindi niya kayang ipaliwanag. Pagpasok nila sa suite, bumungad sa kanila ang isang marangyang silid na may malaking kama, mga pulang rosas, at isang bote ng champagne na nakalagay sa ice bucket. Wow, Marco, ang ganda naman dito, manghang sabi ni Scarlett. Para sa'yo, mahal. Anything for you, sagot ni Marco sabay halik sa kanyang noo. Lumipas ang oras, at nagkwentuhan sila, nagtawanan, at naginuman. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin ni Scarlett na parang nag-iba ang kilos ni Marco. Parang hindi siya mapakali at paminsan-minsan ay tumitingin sa kanyang cellphone. May problema ba, Marco? Tanong ni Scarlett, puno ng pag-aalala. Wala, mahal. Pagod lang siguro ako, sagot nito. Pero hindi kumbinsido si Scarlett. May mali talaga. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Marco. Tumayo ito at naglakad papunta sa balcony para sagutin ang tawag. Hello. Oo, nandito na ako. Hindi pa niya alam. Oo, mamaya ko na sasabihin. Sige, mahal, rinig ni Scarlett na sabi ni Marco sa kabilang linya. Mahal, tanong ni Scarlett sa sarili. Sino ang tinatawag niyang mahal? Pagbalik ni Marco, seryoso ang mukha nito. Scarlett, may sasabihin ako sa'yo. Kinakabahan si Scarlett, huminga siya ng malalim at hinanda ang sarili sa kung anumang sasabihin nito. Scarlett, matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano. Ano yun, Marco? Tanong ni Scarlett, halos hindi makapagsalita. Scarlett, ikakasal na ako. Parang gumuho ang mundo ni Scarlett sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Ikakasal si Marco sa ibang babae. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Scarlett. Scarlett, fiancé ako ng ibang babae. Matagal na. It's a complicated situation, paliwanag ni Marco, pero hindi siya tinitignan sa mata. Complicated. 3 taon, Marco. 3 taon tayong magkasama. Paano mo nagawa to sa akin? Sigaw ni Scarlett, puno ng galit at sakit. Scarlett, I'm sorry. Hindi ko sinasadya, pero kailangan kong gawin to para sa pamilya ko, depensa ni Marco. Pamilya? At paano naman ako? Hindi ba ako parte ng buhay mo? Umiiyak na tanong ni Scarlett. Hindi nakasagot si Marco. Sa loob ng ilang minuto, gumuho ang mundo ni Scarlett. Ang lalaking minahal niya ng 3 taon ay hindi lang simpleng boyfriend niya, kundi fiancé rin ng ibang babae. Duguan ang puso niya. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang mga masasayang alaala nila ni Marco, kasabay ng pait ng katotohanan. Pakiramdam niya, niloloko siya, ginamit, at pinaglaruan. Hindi na niya kinaya ang sakit. Tumakbo siya palabas ng hotel, hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging gusto niya lang ay makalayo. Makalayo sa lalaking sumire ng kanyang puso. Umiiyak siyang nagmaneho pauwi. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang lahat. Paano siya makakapagsimula muli. Sa kabila ng sakit, pilit na bumangon si Scarlett. Hindi niya hahayaang lumunin siya ng kalungkutan. Kailangan niyang maging matapang, para sa kanyang sarili at para sa alaala ng kanyang yumaong ina. Mula pagkabata, lumaki si Scarlett sa hirap. Namatay ang kanyang ama noong bata pa siya,
at mag-isang itinaguyod siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagtitinda ng tinapa sa palengke. Iyon ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pag-asa. Nang pumanaw ang kanyang ina, minana ni Scarlett ang maliit na tindahan ng tinapa. Sa tulong ng ilang empleyado, patuloy siyang nagtitinda, araw-araw. Hindi madali ang buhay, pero hindi siya sumuko. Isang araw, habang abala si Scarlett sa pag-aayos ng kanyang paninda, isang mamahaling kotse ang biglang huminto sa harap ng kanyang tindahan. Hindi niya napansin ang sasakyan dahil abala siya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, bumangga ito sa kanyang panindang tinapa, nagkalat ang mga ito sa kalsada. Galit na galit si Scarlett. Hoy, ano ba yan? Hindi ba kayo marunong tumingin sa dinadaanan nyo? Sigaw niya sa driver ng kotse. Bumaba ang driver ng kotse. Isang lalaki, matangkad, gwapo, at halatang mayaman. Si Cedric Salazar. Excuse me, aroganteng sabi ni Cedric. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi, at wala akong pakialam kung sino ka. Ang mahalaga, sinira mo ang paninda ko, sagot ni Scarlett, hindi nagpapatinag. Pera lang yan. Magkano ba ang halaga ng mga yan? Babayaran ko, sabi ni Cedric sabay labas ng kanyang wallet. Hindi pera ang kailangan ko. Kailangan ko ng respeto. Hindi mo ba alam na pinaghirapan ko to? Ito ang ikinabubuhay ko, sigaw ni Scarlett. TSK. Dami pang sinasabi. Ito na nga't babayaran ka na, inis na sabi ni Cedric sabay abot ng ilang libong piso. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera, sabi ni Scarlett sabay kuha ng pera at ibinato ito sa mukha ni Cedric. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Cedric. Unang beses may taong hindi takot sa kanya. Unang beses may taong tumanggi sa kanyang pera. Para kay Cedric, si Scarlett ay isang simpleng tindera lang. Pero bakit tila hindi niya matanggal sa isip ang mga mata nitong puno ng galit at tapang? Bakit parang may kakaiba sa babaeng ito? Umalis si Cedric na galit na galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Hindi siya sanay na hindi nakukuha ang gusto niya. Samantala, napaupo si Scarlett sa isang silya at umiyak. Hindi dahil sa nawasak na paninda, kundi dahil sa kawalan ng respeto na ipinakita sa kanya ni Cedric. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga mayayaman ay parang walang pakialam sa mga mahihirap. Para bang mas mahalaga ang pera kaysa sa dignidad ng isang tao. Pero sa kabila ng lahat, alam ni Scarlett na kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang bumangon muli, dahil iyon ang gusto ng kanyang ina para sa kanya. Lumipas ang mga araw, at bumalik sa normal ang buhay ni Scarlett. Patuloy siyang nagtitinda ng tinapa, sa kabila ng mga pagsubok. Nakalimutan na rin niya ang insidente kay Cedric Salazar. Akala niya, hindi na sila magkikita muli. Pero nagkamali siya. Isang araw, bumalik si Cedric sa kanyang tindahan. Pero hindi na siya ang aroganteng lalaking nakilala niya noon. Parang may bahid ng pagpapakumbaba sa kanyang mga mata. Miss, gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari noon, sabi ni Cedric. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang ako. Nagulat si Scarlett. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad ni Cedric. Okay lang, sagot ni Scarlett. Nakalimutan ko na yun. Hindi okay. Gusto kong bumawi sa'yo, sabi ni Cedric. Nabalitaan ko na magaling ka raw gumawa ng tinapa. May kliyente kasi ako na mahilig sa tinapa, at gusto ko sanang ikaw ang mag-supply sa kanya. Nag-isip si Scarlett. Malaking oportunidad ito para sa kanyang negosyo. Pero hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala kay Cedric. Bakit ako? Tanong ni Scarlett. Bakit hindi ka nalang humanap ng ibang supplier? Dahil gusto ko na ikaw ang tulungan, sagot ni Cedric. Gusto kong bumawi sa nagawa ko sa'yo. Hindi ako sigurado, sabi ni Scarlett. Ayoko kasing makipagtransaksyon sa taong hindi marunong rumespeto. Promise. Rerespetuhin kita. At babayaran kita ng tama, sabi ni Cedric. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tinitigan ni Scarlett si Cedric sa mata. Nakita niya ang sinseridad sa mga ito. Siguro, nagbago na nga ito. Okay, sabi ni Scarlett.
Pero may isang kondisyon. Ano yun? Tanong ni Cedric. Kailangan mong tumulong sa paggawa ng tinapa, sagot ni Scarlett. Para malaman mo kung gaano kahirap ang trabaho namin. Nagulat si Cedric. Hindi siya sanay na nagtatrabaho. Pero pumayag siya. Alam niyang ito ang paraan para makuha ang tiwala ni Scarlett. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Cedric sa paggawa ng tinapa. Nahirapan siya sa una. Pero unti-unti, natutunan niya ang mga tamang paraan. Natutunan niyang magpahalaga sa hirap ng trabaho. Nakita ni Scarlett ang pagbabago kay Cedric. Nakita niya na hindi lang siya mayaman at arogante, kundi may puso rin. Salamat, sabi ni Scarlett kay Cedric isang araw. Salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman, sagot ni Cedric. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Tinuruan mo akong maging mas mabuting tao. Habang nagtatrabaho sila ng magkasama, unti-unting nagkalapit ang loob nila sa isa't isa. Nagsimula silang magkwentuhan, magtawanan, at magbahagi ng kanilang mga buhay. Hindi nila namalayan, nahuhulog na pala sila sa isa't isa. Nang makuha ni Cedric ang order para sa kanyang kliyente, labis ang kanyang tuwa. Hindi lang dahil sa malaking kita na makukuha niya, kundi dahil sa mas malapit na relasyon na nabuo niya kay Scarlett. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Para kay Cedric, si Scarlett ay isang hamon. Gusto niyang mapatunayan sa sarili niya na kaya niyang mapasunod ang kahit sinong babae. Gusto niyang ipakita kay Scarlett na hindi siya naiiba sa ibang babae. Scarlett, gusto ko sanang mag-dinner tayo, sabi ni Cedric isang araw. Dinner? Tanong ni Scarlett. Para saan? Para mag-celebrate, sagot ni Cedric. Dahil successful ang business natin. Hindi ako sigurado, sabi ni Scarlett. Ayoko kasing maging complicated ang lahat. Hindi naman magiging complicated, sabi ni Cedric. Magkaibigan lang tayo. Pumayag si Scarlett, pero sa loob niya, kinakabahan siya. Alam niyang may ibang motibo si Cedric. Alam niyang gusto siya nitong suyuin. Sa gabing iyon, dinala ni Cedric si Scarlett sa isang mamahaling restaurant. Maganda ang ambience, masarap ang pagkain, at maganda ang kanilang usapan. Pero hindi pa rin maalis kay Scarlett ang kanyang pag-aalala. Scarlett, gusto ko sanang malaman mo na gusto kita, sabi ni Cedric habang nakatingin sa kanya sa mata. Nagulat si Scarlett. Hindi niya inaasahan ang pagtatapat ni Cedric. Cedric, hindi ako sigurado kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo, sagot ni Scarlett. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako kagaya ng ibang babae. Hindi ako interesado sa pera mo. Ang gusto ko lang ay respeto at pagmamahal. Alam ko, sabi ni Cedric. Alam ko na iba ka. Kaya nga gusto kita. Sinubukan ni Cedric na halikan si Scarlett, pero umiwas ito. Cedric, hindi pa ako handa, sabi ni Scarlett. Kailangan ko pa ng oras para mag-isip. Okay lang, sabi ni Cedric. Maghihintay ako. Pero sa loob niya, galit si Cedric. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Hindi siya sanay na hindi nakukuha ang gusto niya. Hindi pa tayo tapos, Scarlett, sabi ni Cedric sa sarili. Mapapasunod din kita. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinuyo ni Cedric si Scarlett. Binigyan niya ito ng mga regalo, dinala sa mga magagandang lugar, at kinausap sa telepono gabi-gabi. Pero hindi pa rin siya sinasagot ni Scarlett. Naiinip na si Cedric. Gusto na niyang makuha si Scarlett. Gusto na niyang mapatunayan sa sarili niya na kaya niya itong mapasunod. Isang gabi, niyaya ni Cedric si Scarlett sa isang bar. Nag-inuman sila, nagtawanan, at nagsayawan. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin ni Scarlett na parang lasing na si Cedric. Scarlett, gusto ko sanang malaman mo na mahal kita, sabi ni Cedric, halos hindi na makapagsalita. Cedric, lasing ka na, sabi ni Scarlett. Umuwi na tayo. Pero hindi nakinig si Cedric. Hinawakan niya si Scarlett sa braso at sinubukan itong halikan. Cedric, tama na, sabi ni Scarlett sabay tulak kay Cedric. Nagalit si Cedric. Bakit ba ang hirap mong mapasunod? Sigaw niya. Ano bang gusto mo? Pera, kotse, bahay. Ibibigay ko lahat sa'yo.
Nasaktan si Scarlett sa narinig niya. Akala niya, iba si Cedric sa ibang mayayaman. Akala niya, mahal talaga siya nito. Pero nagkamali siya. Para kay Cedric, isa lang siyang laruan. Isang bagay na pwede niyang bilhin. Hindi mo ako naiintindihan, sabi ni Scarlett sabay takbo palabas ng bar. Umiyak si Scarlett habang nagmamaneho pauwi. Hindi niya alam kung bakit paulit-ulit siyang nasasaktan. Bakit ang mga lalaking minamahal niya ay laging nanloloko sa kanya? Samantala, naiwan si Cedric sa bar. Lasing at galit. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya makuha si Scarlett. Bakit hindi siya kayang bilhin ng pera niya? Mapapasakin ka rin, Scarlett, sabi ni Cedric sa sarili. Mapapasakin ka rin. Kinabukasan, nagising si Cedric na masakit ang ulo. Wala siyang masyadong maalala sa nangyari kagabi. Ang tanging alam niya, nasaktan niya si Scarlett. Nagsisi si Cedric sa kanyang ginawa. Alam niyang nagkamali siya. Alam niyang hindi niya dapat tinuring si Scarlett bilang isang laruan. Nagdesisyon si Cedric na humingi ng tawad kay Scarlett. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin na mahal talaga niya ito. Pero pagdating niya sa tindahan ni Scarlett, wala ito doon. Ang sabi ng mga empleyado, umalis daw si Scarlett at hindi sinabi kung saan pupunta. Nag-alala si Cedric, saan kaya pumunta si Scarlett? May nangyari kaya sa kanya? Kinabahan si Cedric, hindi niya kayang mawala si Scarlett. Lumipas ang mga araw, pero hindi pa rin bumabalik si Scarlett. Sinubukan siyang tawagan at puntahan sa bahay nito, pero wala pa rin. Nagdesisyon si Cedric na hanapin si Scarlett. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ito kahit saan. Isang araw, may tumawag kay Cedric. Ang sabi, nakita raw si Scarlett sa isang probinsya. Agad-agad na pumunta si Cedric sa probinsya. Hinanap niya si Scarlett sa buong lugar. Sa wakas, nakita niya ito sa isang maliit na tindahan. Nang makita ni Scarlett si Cedric, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya nito. Cedric, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Scarlett. Hinahanap kita, sagot ni Cedric. Nag-aalala ako sa'yo. Bakit ka mag-aalala sa akin? Tanong ni Scarlett. Hindi naman ako mahalaga sa'yo. Mahalaga ka sa akin, sabi ni Cedric. Mahal na mahal kita. Hindi nakasagot si Scarlett. Alam kong nagkamali ako, sabi ni Cedric. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Gusto kong bumawi sa'yo. Umiyak si Scarlett. Hindi ko alam kung kaya ko pa kitang pagkatiwalaan, sabi ni Scarlett. Alam ko, sabi ni Cedric. Pero gusto kong malaman mo na handa akong gawin ang lahat para mapatunayan sa'yo na nagbago na ako. Nag-isip si Scarlett, kung bibigyan niya kaya ng isa pang pagkakataon si Cedric. Kaya nitong patunayan na nagbago na ito. Okay, sabi ni Scarlett. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ngumiti si Cedric, pero may isang kondisyon, sabi ni Scarlett. Ano yun? Tanong ni Cedric. Kailangan mong tulungan ako sa problema ko, sagot ni Scarlett. Anong problema? Tanong ni Cedric. May problema ako sa negosyo ko, sabi ni Scarlett. May malaking utang ako na kailangan kong bayaran. Kung hindi, mawawala sa akin ang tindahan. Tutulungan kita, sabi ni Cedric. Babayaran ko ang utang mo. Hindi, sabi ni Scarlett. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko, tulungan mo akong mag-market ng tinapa ko. Kailangan ko ng tulong para dumami ang customer ko. Okay, sabi ni Cedric. Tutulungan kita. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Cedric si Scarlett sa pag-market ng kanyang tinapa. Gumawa siya ng mga advertisement, nag-organize ng mga event, at kinausap ang kanyang mga kaibigan para bumili ng tinapa. Dahil sa tulong ni Cedric, dumami ang customer ni Scarlett. Kumita siya ng malaki at nabayaran niya ang kanyang utang. Salamat, sabi ni Scarlett kay Cedric. Salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman, sagot ni Cedric. Masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Habang nagtatrabaho sila ng magkasama, mas lalo silang nagkalapit sa isa't isa. Nakita ni Scarlett na nagbago na talaga si Cedric. Hindi na siya ang aroganteng lalaking nakilala niya noon.
Ngayon, isa na siyang mabait at mapagmahal na tao. Cedric, gusto kong malaman mo na mahal na rin kita, sabi ni Scarlett isang araw. Ngumiti si Cedric. Mahal din kita, Scarlett, sabi ni Cedric. Nagyakap sila. Sa wakas, natagpuan na nila ang isa't isa. Natagpuan nila ang pagmamahal na matagal na nilang hinahanap. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, hindi maiwasan ni Scarlett na magkaroon ng mga alinlangan. Paano kung bumalik ang dating Cedric? Paano kung saktan siya nitong muli? Isang gabi, nagkwentuhan sila ni Cedric tungkol sa kanilang mga nakaraan. Ikinwento ni Scarlett ang tungkol sa kanyang dating kasintahan na nanloko sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala muli, sabi ni Scarlett. Naiintindihan kita, sabi ni Cedric. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako katulad ng ex mo. Hindi kita lolokohin. Mahal na mahal kita. Paano ako makakasigurado? Tanong ni Scarlett. Bibigyan kita ng dahilan para magtiwala sa akin, sabi ni Cedric. Ipapakita ko sa iyo araw-araw na mahal kita. Naniwala si Scarlett kay Cedric. Nagdesisyon siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Pero hindi pa rin maalis kay Scarlett ang kanyang mga alinlangan. Paano kung hindi tanggap ng pamilya ni Cedric ang kanilang relasyon? Alam niyang mayaman si Cedric at mahirap lang siya. Paano kung hindi sila bagay? Isang araw, inimbitahan ni Cedric si Scarlett na dumalo sa isang family dinner. Kinabahan si Scarlett. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang pamilya ni Cedric. Pagdating nila sa bahay ni Cedric, bumungad sa kanila ang isang marangyang mansyon. Nagulat si Scarlett. Hindi niya akalain na ganito kayaman si Cedric. Pinakilala ni Cedric si Scarlett sa kanyang mga magulang at kapatid. Hindi naging maganda ang unang pagkikita. Hindi tanggap ng pamilya ni Cedric si Scarlett. Para sa kanila, hindi siya bagay sa kanilang anak. Hindi ka bagay sa anak ko, sabi ng ina ni Cedric kay Scarlett. Mayaman kami at mahirap ka lang. Hindi kayo magkaintindihan. Nasaktan si Scarlett sa narinig niya. Alam niyang tama ang ina ni Cedric. Hindi talaga sila bagay. Umalis ka na, sabi ng ama ni Cedric kay Scarlett. Layuan mo ang anak ko. Umiyak si Scarlett. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Sinundan siya ni Cedric. Scarlett, magpaliwanag ako, sabi ni Cedric. Wala ka nang dapat ipaliwanag, sabi ni Scarlett. Tama ang mga magulang mo. Hindi tayo bagay. Layuan mo na ako. Umalis si Scarlett. Naiwan si Cedric na naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahal niya si Scarlett, pero hindi siya kayang tanggapin ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw, pero hindi pa rin mawala sa isip ni Cedric si Scarlett. Gusto niya itong makita, gusto niya itong kausapin. Pero hindi niya alam kung paano ito gagawin. Isang gabi, nagdesisyon si Cedric na puntahan si Scarlett sa kanyang tindahan. Pagdating niya doon, nakita niya si Scarlett na nagtatrabaho. Tinitigan ni Cedric si Scarlett. Mahal na mahal niya talaga ito. Scarlett, sabi ni Cedric. Nagulat si Scarlett. Cedric, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Scarlett. Gusto kitang makausap, sagot ni Cedric. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Scarlett. Meron, sabi ni Cedric. Gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita. Hindi kita kayang kalimutan. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Scarlett. Sinaktan mo ako. Iniwan mo ako. Hindi kita sinasadya, sabi ni Cedric. Pinilit lang ako ng pamilya ko. Pero mas pinili kita. Pinili kong sundin ang puso ko. Hindi nakasagot si Scarlett. Scarlett, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sabi ni Cedric. Patutunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Patutunayan ko sa'yo na mahal talaga kita. Tinitigan ni Scarlett si Cedric sa mata. Nakita niya ang sinseridad sa mga ito. Siguro, nagbago na nga ito. Hindi ko alam kung kaya ko pa kitang pagkatiwalaan, sabi ni Scarlett. Alam ko, sabi ni Cedric. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong maghintay hanggang sa mapatawad mo ako. Lumapit si Cedric kay Scarlett. Hinawakan niya ang mukha nito. Scarlett, mahal na mahal kita, sabi ni Cedric.
Hinalikan ni Cedric si Scarlett. Isang halik na puno ng pagmamahal, pagsisisi, at pangungulila. Tumugon si Scarlett sa halik ni Cedric. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Mahal na mahal niya rin ito. Naghiwalay sila sa halik. Cedric, sabi ni Scarlett. Scarlett, sabi ni Cedric. Nagyakap sila. Sa gabing iyon, nagkasundo sila. Nagkasundo silang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang relasyon. Nagkasundo silang ipaglaban ang kanilang pagmamahal. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. May mga pagsubok pa silang haharapin. May mga lihim pa silang dapat alamin. Maya-maya pa'y may dumating, si Marco. Scarlett, nandito ako para humingi ng tawad. Sabi ni Marco. Para saan pa? Tanong ni Scarlett. Gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Gusto kong maging tayo ulit. Sabi ni Marco. Huli na ang lahat. Sabi ni Scarlett. Kung ganun, sino siya? Tanong ni Marco sabay turo kay Cedric. Hindi mo na kailangan malaman pa, Marco. Ang gusto ko lang ay umalis ka na. Sabi ni Scarlett. Hindi pa tayo tapos, Scarlett. Sabi ni Marco sabay alis. Kinabukasan, nagising si Scarlett na masaya. Sa wakas, nagkaayos na sila ni Cedric. Sa wakas, maayos na ulit ang kanilang relasyon. Pero hindi niya alam, may naghihintay na masamang balita sa kanya. Pagdating niya sa kanyang tindahan, nakita niya ang kanyang mga empleyado na nagkakagulo. Anong nangyayari? Tanong ni Scarlett. Scarlett, may masamang balita kami, sabi ng isa sa kanyang mga empleyado. Sinunog ang tindahan mo. Nagulat si Scarlett. Hindi siya makapaniwala. Sinunog ang kanyang tindahan. Sino ang gagawa nito? Umiyak si Scarlett. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Cedric. Hindi namin alam, sabi ng kanyang mga empleyado. Pero nakita namin si Marco na nagtatakbo palayo. Nagulat si Scarlett. Si Marco ang sumunog sa kanyang tindahan. Bakit niya gagawin iyon? Galit na galit si Cedric. Hindi niya mapapayagan na saktan si Scarlett. Hahanapin ko si Marco, sabi ni Cedric. Pababayaran ko sa kanya ang ginawa niya. Huwag na, sabi ni Scarlett. Hayaan mo na siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Hindi pwede, sabi ni Cedric. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa'yo. Hinanap ni Cedric si Marco. Sa wakas, natagpuan niya ito sa isang bar. Marco, anong ginawa mo? Sigaw ni Cedric. Wala akong ginawa, sabi ni Marco. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Cedric. Ikaw ang sumunog sa tindahan ni Scarlett. Hindi ako yun, sabi ni Marco. Huwag mo akong subukan, sabi ni Cedric. Alam ko ang totoo. Pababayaran ko sa'yo ang ginawa mo. Sinuntok ni Cedric si Marco. Sinuntok niya ito ng paulit-ulit hanggang sa hindi na ito makatayo. Hindi ka na makakalapit kay Scarlett, sabi ni Cedric. Kung hindi, papatayin kita. Umalis si Cedric. Samantala, nag-aalala si Scarlett kay Cedric. Alam niyang galit ito at baka makagawa ito ng masama. Sinubukan ni Scarlett na tawagan si Cedric, pero hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Nagpa siya si Scarlett na puntahan si Cedric sa kanyang bahay. Pagdating niya doon, nakita niya si Cedric na nakaupo sa sofa at umiinom. Cedric, anong ginagawa mo? Tanong ni Scarlett. Umiinom, sagot ni Cedric. Bakit ka umiinom? Tanong ni Scarlett. Para makalimot, sagot ni Cedric. Kalimutan ang ano? Tanong ni Scarlett. Kalimutan ang lahat, sagot ni Cedric. Kalimutan ang sakit, kalimutan ang galit, kalimutan ang pagmamahal. Umiyak si Scarlett. Cedric, huwag kang magpapadala sa galit, sabi ni Scarlett. Hindi ka dapat maghiganti. Hindi iyon ang solusyon. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Cedric. Pababayaan ko na lang si Marco. Pababayaan ko na lang nasaktan ka niya. Hindi, sabi ni Scarlett. Pero hindi rin dapat maghiganti. Ang dapat nating gawin, magpatawad. Magpatawad para makapagpatuloy tayo. Hindi ko kaya, sabi ni Cedric. Kaya mo, sabi ni Scarlett. Kung mahal mo ako, kaya mo. Tinitigan ni Cedric si Scarlett sa mata. Mahal kita, sabi ni Cedric. Kung mahal mo ako, magpatawad ka,
sabi ni Scarlett. Nag-isip si Cedric. Sa wakas, nagdesisyon siya. Okay, sabi ni Cedric. Magpapatawad ako. Ngumiti si Scarlett. Niyakap ni Scarlett si Cedric. Salamat, sabi ni Scarlett. Salamat sa pagmamahal mo. Walang anuman, sabi ni Cedric. Mahal kita. Sa gabing iyon, nagkasundo sila. Nagkasundo silang magpatawad. Nagkasundo silang magsimula muli. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. May lihim pa si Marco na dapat malaman. Kabanata 9, ang bagyong hindi inaasahan lumipas ang mga linggo at unti-unting nakabangon si Scarlett mula sa trahedya. Sa tulong ni Cedric, nakapagpatayo siya ng bagong tindahan. Mas malaki at mas maganda pa sa dati. Masaya na sila ni Cedric. Mahal na mahal nila ang isa't isa at walang makakapigil sa kanila. Pero isang araw, may natuklasan si Scarlett na lihim. Isang araw, binisita ni Scarlett ang kanyang kaibigan na si Aling Aiseng sa palengke. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Alam mo ba, Scarlett, may anak si Marco, sabi ni Aling Aiseng. Nagulat si Scarlett, may anak si Marco. Sino ang ina? Sino ang ina? Tanong ni Scarlett. Hindi ko alam, sabi ni Aling Aiseng. Pero nakita ko siya minsan nakasama ang isang babae. Mukhang mayaman. Nag-isip si Scarlett. Sino kaya ang babae? Bakit hindi niya sinabi sa kanya na may anak siya? Nagalit si Scarlett. Niloko na naman siya ni Marco. Nagpa siya si Scarlett na harapin si Marco. Gusto niyang malaman ang totoo. Pinuntahan ni Scarlett si Marco sa kanyang bahay. Pagdating niya doon, nakita niya si Marco na kasama ang isang babae. Marco, sino siya? Tanong ni Scarlett. Scarlett, magpaliwanag ako, sabi ni Marco. Hindi ko kailangan ng paliwanag, sabi ni Scarlett. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Sino ang ina ng anak mo? Tumingin si Marco sa babae. Siya si Clarice, sabi ni Marco. Siya ang ina ng anak ko. Nagulat si Scarlett. Si Clarice, ang fiancé ni Marco. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka? Tanong ni Scarlett. Natatakot ako, sabi ni Marco. Natatakot ako na hindi mo ako tatanggapin. Hindi mo ako kilala, sabi ni Scarlett. Kung sinabi mo sa akin ang totoo, tatanggapin kita. Pero niloko mo ako. Sinaktan mo ako. Umiyak si Scarlett. Scarlett, patawarin mo ako, sabi ni Marco. Hindi kita mapapatawad, sabi ni Scarlett. Umalis ka na sa buhay ko. Huwag ka nang magpakita sa akin. Umalis si Scarlett. Naiwan si Marco na naguguluhan. Alam niyang nagkamali siya. Alam niyang nasaktan niya si Scarlett. Samantala, nag-aalala si Cedric kay Scarlett. Alam niyang may problema ito. Sinubukan ni Cedric na kausapin si Scarlett, pero hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Nagpa siya si Cedric na sundan si Scarlett. Nakita niya itong pumunta sa bahay ni Marco. Nagalit si Cedric. Alam niyang may relasyon pa rin si Scarlett kay Marco. Lumapit si Cedric kay Scarlett. Scarlett, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cedric. Wala, sabi ni Scarlett. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Cedric. Alam kong may relasyon pa rin kayo ni Marco. Wala kaming relasyon, sabi ni Scarlett. Huwag mo akong subukan, sabi ni Cedric. Nakita ko kayong magkasama. Cedric, mali ang iniisip mo, sabi ni Scarlett. Pumunta ako dito para sabihin sa kanya na tapos na kami. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Cedric. Cedric, mahal kita. Walang iba, giit ni Scarlett, lumuluhang muli. Kung mahal mo ako, bakit ka pumunta dito? Bakit kailangan mo pa siyang harapin? Tanong ni Cedric. Ang boses ay naglalaman ng sakit at pagtataka. Kailangan kong harapin ang nakaraan ko para makapagpatuloy, paliwanag ni Scarlett. Para makalaya na ako sa kanya. Hindi pa rin kumbinsido si Cedric. Para sa kanya, niloloko lang siya ni Scarlett. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, sabi ni Cedric. Hindi ko alam kung kaya ko pa kitang pagkatiwalaan. Cedric, huwag mo naman akong husgahan agad, pakiusap ni Scarlett. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi ko alam, Scarlett, sabi ni Cedric.
Kailangan ko ng oras para mag-isip. Umalis si Cedric. Iniwan niya si Scarlett na naguguluhan at nasasaktan. Naiwan si Scarlett na nag-iisa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano niya mapapatunayan kay Cedric na mahal niya ito? Paano niya maibabalik ang tiwala nito? Lumipas ang mga araw, at lalong lumala ang sitwasyon. Hindi na nag-uusap si Cedric at Scarlett. Nagkahiwalay na sila ng tuluyan. Nasaktan si Scarlett. Mahal niya si Cedric, pero parang wala na itong pakialam sa kanya. Isang araw, may dumating na masamang balita. Scarlett, may bagyo na paparating, sabi ng isa sa kanyang mga empleyado. Malakas daw ito. Kinabahan si Scarlett. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Kailangan niyang maghanda. Naghanda si Scarlett para sa bagyo. Nag-imbak siya ng pagkain, tubig, at iba pang kailangan. Inayos din niya ang kanyang tindahan para hindi masira. Sa kasamaang palad, mas malakas pa sa inaasahan ang bagyo. Sinalanta nito ang buong probinsya. Maraming bahay ang nasira, maraming tao ang nawalan ng tahanan. Natakot si Scarlett, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa gitna ng bagyo, naalala ni Scarlett si Cedric. Nag-aalala siya dito. Sana ay ligtas ito. Samantala, nalaman ni Cedric ang tungkol sa bagyo. Nag-alala siya kay Scarlett. Alam niyang nasa probinsya ito at delikado ang sitwasyon. Nagdesisyon si Cedric na pumunta sa probinsya. Gusto niyang siguraduhin na ligtas si Scarlett. Nagmaneho si Cedric papunta sa probinsya. Mahirap ang biyahe dahil sa bagyo. Pero hindi siya sumuko. Gusto niyang makita si Scarlett. Pagdating ni Cedric sa probinsya, nakita niya ang matinding pinsala na idinulot ng bagyo. Maraming bahay ang nasira, maraming kalsada ang nabaha. Hinanap ni Cedric si Scarlett. Hinanap niya ito sa buong probinsya. Sa wakas, nakita niya si Scarlett sa isang evacuation center. Nakaupo ito sa isang sulok at umiiyak. Lumapit si Cedric kay Scarlett. Scarlett, sabi ni Cedric. Nagulat si Scarlett. Cedric, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Scarlett. Nag-aalala ako sa'yo, sagot ni Cedric. Gusto kong siguraduhin na ligtas ka. Umiyak si Scarlett. Cedric, patawarin mo ako, sabi ni Scarlett. Mali ang iniisip mo. Wala akong relasyon kay Marco. Mahal kita. Ikaw lang. Ngumiti si Cedric. Alam ko, sabi ni Cedric. Alam kong mahal mo ako. Mahal din kita. Nagyakap sila. Sa gitna ng bagyo, nagkasundo sila. Nagkasundo silang magpatawad. Nagkasundo silang magsimula muli. Pagkatapos ng bagyo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa probinsya. Nagtulungan ang mga tao para magtayo muli ng kanilang mga bahay at negosyo. Si Scarlett at Cedric ay nagtulungan din. Tinulungan nila ang mga biktima ng bagyo. Nagbigay sila ng pagkain, damit, at iba pang kailangan. Habang tumutulong sila, mas lalo silang nagkalapit sa isa't isa. Natutunan nilang magpahalaga sa buhay at sa pagmamahal. Isang araw, sinabi ni Scarlett kay Cedric na may sasabihin siya dito. Cedric, may sasabihin ako sa'yo, sabi ni Scarlett. Ano yun? Tanong ni Cedric. Buntis ako, sabi ni Scarlett. Nagulat si Cedric. Buntis ka? Tanong ni Cedric. Oo, sagot ni Scarlett. Magkakaroon tayo ng anak? Tanong ni Cedric. Oo, sagot ni Scarlett. Tuwang-tuwa si Cedric. Scarlett, ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko, sabi ni Cedric. Ako rin, sabi ni Scarlett. Niyakap ni Cedric si Scarlett. Mahal na mahal kita, sabi ni Cedric. Mahal din kita, sabi ni Scarlett. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang happy ending. Sa kabila ng mga pagsubok at problema, nagtagumpay sila sa kanilang pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Scarlett ng isang malusog na sanggol. Pinangalanan nila itong Pag-asa. Si Pag-asa ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Siya ang patunay na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring pag-asa. Isang araw, bumisita ang mga magulang ni Cedric sa kanila. Gusto nilang makita ang kanilang apo. Nang makita ng mga magulang ni Cedric si Pag-asa, natuwa sila. Niyakap nila ito at kinarga.
Ang ganda-ganda naman ng apo namin, sabi ng ina ni Cedric. Mana sa inyo, sabi ni Cedric. Patawad, anak, sabi ng ama ni Cedric. Patawad sa lahat ng nagawa namin sa inyo ni Scarlett. Okay lang po, sabi ni Cedric. Nakalimutan na namin yun. Scarlett, patawad din, sabi ng ina ni Cedric. Hindi kami naging mabuti sa'yo. Okay lang po, sabi ni Scarlett. Ang mahalaga, okay na po tayo ngayon. Nagyakap sila. Sa wakas, nagkasundo na ang lahat. Tinanggap na ng pamilya ni Cedric si Scarlett. Masaya na ang lahat. Si Cedric at Scarlett ay patuloy na nagmahalan at nag-alaga sa kanilang anak. Nabuhay sila ng masaya at mapayapang buhay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Sa kabila ng lahat, mayroon pa ring mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Pero alam nilang kakayanin nila ang lahat. Dahil mayroon silang pagmamahalan. At iyon ang pinakamahalaga. Lumipas ang mga taon. Si Cedric at Scarlett ay patuloy na nagmamahalan, ngunit hindi naging madali ang kanilang buhay. Ang kanilang pagkakaiba sa estado ng buhay ay patuloy na nagdulot ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Hindi palaging tanggap ng mga kaibigan at pamilya ni Cedric si Scarlett, at hindi rin palaging madali para kay Scarlett na makisama sa mundo ni Cedric. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. Patuloy silang naglaban para sa kanilang pagmamahal. Natutunan nilang tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba, at natutunan nilang magtulungan. Hindi perpekto ang kanilang relasyon. Nagkakaroon sila ng mga away, nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero sa huli, lagi silang nagkakabalikan. Dahil mahal nila ang isa't isa. Si Pag-asa ay lumaki at naging isang mabuti at responsableng tao. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Isang araw, sinabi ni Scarlett kay Cedric na gusto niyang bumalik sa kanyang probinsya. Gusto niyang tumulong sa mga tao doon. Pumayag si Cedric. Alam niyang iyon ang gusto ni Scarlett. Bumalik si Scarlett sa kanyang probinsya at doon siya nagtayo ng isang foundation. Tinulungan niya ang mga mahihirap na pamilya. Nagbigay siya ng edukasyon, pagkain, at iba pang kailangan. Si Cedric ay patuloy na sumuporta kay Scarlett. Bumisita siya sa kanya sa probinsya, at tinulungan niya ito sa kanyang mga proyekto. Hindi naging madali ang kanilang buhay. Pero naging masaya sila, dahil mayroon silang pagmamahalan. At iyon ang pinakamahalaga. Sa dulo ng kanilang kwento, natutunan nila na ang pagmamahal ay hindi sapat. Kailangan din ng pagtitiwala, respeto, at pag-unawa. Kailangan din ng pagsasakripisyo. Pero kung mayroon ka ng lahat ng iyon, kakayanin mo ang lahat. Kahit na magkaiba ang kanilang mundo, nagawa nilang bumuo ng isang masaya at mapagmahal na pamilya. Hindi perpekto, ngunit totoo. At iyon ang pinakamahalaga. Ang kanilang tinapa at puso, nagkasama at bumuo ng isang kwento na magpapatunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay.